Pagkalat ng mga pekeng balita patungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dapat di umano isisi sa Malacanang ayon kay Attorney Salvador Sal Panelo. Narito ang balita. React ang Malacanang dahil daw may kumakalat na medical report kung saan inilalahad doon yung sakit niya. At syempre, yung sakit na nakalagay doon, hindi ordinary sakit. Marami sakit eh. Malala ang sakit. Tapos, tinatangis na. Sabi niya, mga fake news. Sino ba lumika ng fake news? Kayo! Bakit? Bakit kayo ang lumika ng fake news? Hindi nyo inilalabas ang medical bulletins ng presidente nung yan ay dinala sa ospital. Ito ang naging pahayag ni Attorney Salvador Sal Panelo kasunod ng pagkalat sa social media ng isang medical record mula sa St. Luke's Hospital na may kaugnayan sa malubhang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paglabas na naturang medical record ay kasunod ng pagkakaospital ng Pangulo na kadaunan ay inamin mismo ni PBBM na nagkaroon ito ng diverticulitis. Ani Panelo, kinakailangan na maging transparent ang Malacanang kung ano ang totoong kalagayan ng Pangulo para di na magkaroon ng mga haka-haka at mabigyan linaw ang tanong ng taong bayan. Ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente ng bansa. Itinatago ninyo eh. So, anong gagawin ng mga iba? Ayan. Either nakakuha sila ng medical report doon na inilalabas nila, na tinatanggi nyo, o kaya naman sa pamamagitan ng chismis. Para kay Panelo, ang tanging paraan para matigil ang pagkalat ng mga fake news ay ang pagbibigay ng pahayag ng tanggapan ng Pangulo at tanggapin ito kung ano man ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ano ang solusyon? Simple lang ang solusyon. Kung ano yung medical findings, ilabas nyo sa bansa. Para kung maluba ang kalagayan, ang sambay ng Pilipino, yung mga gusto sa inyo, ay magdasal, manalangin. At yung mga ayaw naman, manahimik na muna kayo. Dahil pagdating sa kalusugan ng isang tao, mali naman yung ipagdarasal natin na mamatay na. Hindi po ba? Kailangan palusugin mo para panagutin mo kung ano man ang mga ginawa niyang kamalian, mga pagwalabag sa saligang batas, ang pag-aapi at ang pagbibinggansa ay panagutan niya. Tama nga ba si Claire Castro na ang Pangulo ang siyang may pangunahing karapatan na mag-report ng kanyang medical na kondisyon dahil sabi niya, katawan naman daw niya ito. Pag-usapan natin yan ngayong hapon na ito. Ito po muli si Attorney Michael Carario. Kamakailan lamang ay napanood natin itong naging viral video nito ng tanungan sa Malacanang during the Malacanang press corps briefing na kung saan isa sa mga reporters ang nagtatanong kay Claire Castro kung hindi ba sila maglalabas ng medical bulletin about the condition of the president. At sinabi niya na sila naman daw yung nagpapalabas ng medical bulletin, pero sabi nung reporter, mas maganda kung doktor. At sabi naman ni Castro, mas mainam na daw, mas mainam pa yung presidente mismo ang nagbibigay dahil katawan naman daw niya po yun, yung apektado rito. Tama po ba siya? Well, ang nangyari lang kay Claire Castro ay ipinakita niya either yung kawalan niya ng kaalaman tungkol sa requirements ng konstitusyon o di kaya ay tahasan niyang nililigaw ang sambayan ng Pilipino ukol sa aktual na medical na kondisyon ng Pangulo. Bakit natin sinabi yan? It's because doon po sa Article 7, Section 12 on the Executive Department, binibigyan doon ng responsibilidad ang Malacanang o ang Executive Department na ipaalam sa Kongreso at sa publiko ang aktual na medical na kondisyon ng Pangulo. At pag sinabi mong aktual na medical na kondisyon, hindi mo pinag-uusapan din yung pakiramdam. Masakit ba ang iyong leeg o ikaw ba ay nadudumi o hindi ka madumi. Hindi po ganun yun. Ang requirement po doon is for us to declare truthfully
kung ano yung aktual na medical na kondisyon. At tama po yung reporter, doktor lamang po ang makakagawa niyan. Kagaya po sa Amerika, na kung saan ipinatag yung ating constitution, kapag po may sakit ang Pangulo, required po sila that they update the public with the regular medical bulletin. At doon sa Section 11 of Article 7 ng Konstitusyon, actually, kapag ang President is temporarily incapacitated, halimbawa nga siya ay nagkasakit o under coma or whatever condition na hindi niya kayang i-perform ang kanyang function, ay dapat magsumiti sila ng pasubali o ng notice sa Kongreso tungkol dito. Kung hindi niyo po ito gagawin, ay yung kanyang cabinet secretary, majority of the cabinet, can write Congress and tell them of the actual condition. At kung magkaroon ng conflict between sa deklarasyon ng Pangulo at ng inyong gabinete, pwedeng yung Kongreso ang mag-determine kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. In this condition, well, mukhang malabo naman mangyari ito sa salukuyan kasi imposible naman yung mga cabinet secretary ni BBM ay magsabi na may sakit yung aming Pangulo. Kung itatago yan, ay mas itatago nila. Pero the responsibility to give an update on the actual medical bulletin or medical condition of the President falls upon Malacanang. Hindi po ito option lang na parang i-report mo sa akin kung may lagnat ka o wala. O may sinat ako eh. Hindi po ganun yun. Kaya importante yan is because the Constitution requires that the President, yung Presidente natin, ay merong kakayanan na gawin ang kanyang mga tungkulin. Kasi kung hindi niya magagawa ang kanyang tungkulin, dapat automatic mag-a-assume ang Vice Presidente. At kagaya po halimbawa sa Amerika, nung pong nabaril si Ronald Reagan, siya po ay nag-undergo ng surgery wherein he was placed under general anesthesia. The moment na sinaksakan ng general anesthesia si Ronald Reagan and he was declared as out of tulog na siya, automatically George Bush Sr. then the Vice President was sworn into office to act temporarily as the President. Ang purpose po niyan ay hindi nagkakaroon ng break in the chain of command because in the United States, the President is the one in control of the entire military. If the the commander-in-chief is down, kailangan merong automatic na mag-assume. That is the function of the Vice President. In this case, hindi nila magawa yan because the Vice President who will assume is Sara Duterte. And kaya hanggat maitatago siguro itong kondisyon ng Presidente, kung totoo nga na siya ay nasa ospital o na mayroong isang mas malalim o mas malalang karamdaman, ay itatago at itatago yan dahil hindi nila na naisip na si Sara Duterte ay maupo kahit na ilang oras lang o kahit na ilang araw lang ay maupo bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya, Madam Claire Castro, sana po, pag-aralan niyo munang mabuti kung ano yung isinasaad ng Konstitusyon tungkol dito para nai-inform naman yung publiko ng tama. Ang karapatan namin bilang mamamayan ay masabihan kung ang aming Presidente, the Commander-in-Chief of the military, is still able to perform his duty. Hindi po ito optional. This is mandatory. To tell the truth is mandatory. Where is the President?